Kaya habang umaalis sila, tumalikod ka na lang. Huwag mo na silang tignan. Maiiyak ka lang. Pero lumalakas pa ang loob mo kasi nandiyan pa yung pamilya mo nakasubaybay at nagtsatsagang dumalaw sa'yo araw-araw. Magdadala ng masarap na pagkain kasi hindi mo kaya sikmurahin yung rancho eh. Di ba? Pero the end of the day, paglabas dalaw, ha, aalis din yan. Maiiwan ka na naman nakahimas sa rehas. Inuulit ko utol, pag umalis sila, huwag ka nang lilingon. Iiyak ka lang. Binabata-bata mo ako. Ano yun? Gawin lang yun? Pag nadali kita. Pag nadali talaga kita. Ngayon mo malalaman kung sino yung bilangga mo. Swerte ka pag nadali mo ako. Ano yan? Tapang, di ba? Medyo napatayo nga niya yung balahibo ko ng very very light lang utol eh. Kalusog na siya. Handang-handa na sa gera, no? Hindi. Tapang! Pero nakakatakot. Nakakatakot yung ganung pag-uugali mga utol. Medyo mapanganib para sa kanya at para sa taong babalikan niya. Delikado. Delikado, delikado, delikado. Ha? Para sa simpleng hindi pagkakaunawaan lang ng dalawang tao o ng bawat grupo ay hahantong sa hindi magandang pangyayari. Delicates! Napakabarado at sarado na ng utak niya para sa kapayapaan mga utol. Ang alam niya lang, rumesbak, tumakbo patungo sa kalaban, magigante, makipagsabayan, makipagsakitan, duguan, tumbahan, yun lang. Yun lang yung alam niyang gawin dahil sarado ng isip niya sa kapayapaan. Tol, tapang talaga eh. Baka nga nasagi ka lang ng konti, medyo naasal ka lang ng bahagya eh. Parang pakiramdam mo, tinapakan na yung pagkatao mo. Lalo ka pang nabwisit at nainis nung nakita mo may nakarinig din ng pang-uurat niya sa'yo. Kaya anong ginawa mo? Uwi! Uwa kalgada! Race back! Ah! Tapang! Para pagbalik mo, maipakita mo sa kanya o sa kanila, tapang ko, no? Lumes back ako. Hindi pa pwede sa akin yung ganun. Tapang yun, no? Pero tol, katapangan na ba matatawag yon? Yung makipagsagupaan ka, makipagsakitan ka sa kapwa-tao mo, sa kakilala mo o sa kaibigan mo, katapangan na ba ang tawag doon? Mas magandang tawag doon, hindi katapangan. Katangahan. Katangahan ang mas mainam doon, utol. Sa ginawa mo bang yun, sa tingin mo makakuha ka ng respeto sa ibang tao sa paligid mo? Siguro ilan. Yung mga tulonggis mong kasamahan. Ang angas ng utol namin, ang angas ng tropa namin, rumesbak doon. Pero yung ibang tao sa paligid mo, sa tingin mo, respeto yung nakuha mo? Narespetuhin ka nila dahil sa inasal mo? Mali utol. Alam mo kung ano iniisip nila. At kung ano yung naiisip nila para sa'yo. Hindi katapangan utol. Hindi respeto. Awa. Awa ang mistulang naiisip nila at nararamdaman nila para sa'yo. Totoo yan. Nanghihinayang sila sa buhay mo. O baka naman tolongis ka, hindi mo naman maunawaan yung sinasabi ko kung bakit awa yung nararamdaman nila sa'yo. Kasi naaawa sila dahil posible na makulong ka at mapahama ka, o yung pinaka-worst, ikaw yung madali. Kaya naaawa sila sa iyo. Hindi respeto yun. Katangahan kasi yan. O sige, tagumpay. Pagpunta mo ron, nadali mo. Ano sunod? Makukulong ka. Makukulong ka. Ayun na. Ayun na yung awa na nararamdaman nila para sa'yo. Pero medyo buenas ka pa kung makukulong ka lang. Eh paano kung nakapaghanda din yun? Alam na babalik ka. Paano?
ikaw ang madali. Mas maganda yung strategy niya. Eh di magiging kwento ka na lang. Magiging kwento ka na lang ng mga tropa mo habang nag-iinuman sila. Sayang si pare, no? Kung pinagpasensyahan niya yun, eh di sana kainuman natin siya ngayon. Eh kaso hindi. Di ba? Hindi ka nagpasensya. Sumugod ka bara-bara. Eh di, nadali ka. Tapos, pinagkikwentuhan ka na lang. Pinupulutan ka ngayon ng tropa mo. Dalawang bagay lang, utol. Dalawang bagay lang ang pwede mong hantungan kapag pinairan mo yung walang kakwenta-kwentang tapang mo wala sa lugar. Sementeryo at kulungan. Ngayon, tanging panahon na lang magsasabi kung saan ka patungo doon. Depende rin yan sa'yo. Para mas malinaw, kung pinairan mo yung galit at puot na nararamdaman mo, alam mo na kung saan yung tungo mo. Pero kung nag-isip ka kung ano yung pangit na kahinatnan kapag nagbara-bara ka, ay bakit? Alam mo na kung saan ka patungo, sa kapayapaan at katahimikan. Punta muna tayo sa kung saan na pwede kang makulong. Dahil dyan sa katapangan mo na wala sa lugar na yan. Alam mo ba, utol, araw-araw, pagpasok mo sa loob ng kulungan, magiging masalimuot ang bawat araw mo sa loob. Mapapatingala ka na lang talaga sa kisame at maiisip na bakit ba ako nandito. Na hindi mo lubos maisip sa buhay mo na makakarating ka talaga ng kulungan. At ito pa ang matinding adjustment, utol. Napakalayo mo sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. Layo, far away. Bagamat dinadalaw ka nila, pero limitadong oras lamang, mga utol. Limitado lamang. Maya-maya, pag sumigaw na labas na ang dalaw, lalabas na silang lahat at mistulang maiiwang kang humihimas ng rehas. Diba, utol? Kaya habang umaalis sila, tumalikod ka na lang. Huwag mo na silang tignan. Maiiyak ka lang. At alam mo pa kung ano masakit doon? Walang katiyakan kung kailan ulit kayo magkikita o kung kailan ulit sila dadalaw. Di natin alam. Baka next month na. Next year. Hanggang baka kalimutan ka na. Yan yung isang pinakamasakit na parte sa isang taong nangulungan. Pero lumalakas pa ang loob mo kasi nandiyan pa yung pamilya mo nakasubaybay at nagtsatsagang dumalaw sa'yo araw-araw. Lakas ng loob mo, ha? Tignan natin. Magdadal ng masarap na pagkain kasi hindi mo kaya sikmurahin yung rancho eh. Di ba? Pero the end of the day, paglabas dalaw, aalis din yan. Maiiwang ka na naman nakahimas sa rehas. Inuulit ko, utol. Pag umalis sila, huwag ka nang lilingon. Iiyak ka lang. Pero utol, hindi laging masaya. Minsan, yung dalaw ng kaibigan o dalaw ng pamilya ay minsan sa una lang masisipag yan. Bandang uli, pangaka-naka na lang yung pagdalaw hanggang sa hindi mo malayan na namimiss mo na sila kasi hindi mo na sila nakikita. It means hindi na sila nadalaw. Ngayon, ikaw naman, waiting ka lang. Nakatingin sa kisame habang naghihintay na sumigaw, "Sa may dalaw ka." Pero isang buong araw ang lumipas, isang buong linggo ang lumipas, isang buwan, isang taon, wala nang dumalaw sa'yo. Utol, isa sa pinakamasakit na parte ng hulungan yan. Kaya, tapangan mo pa. Mas tapangan mo pa ulit sa laya. Kaya kahit sa mo naman tingnan, utol, ang pagkikipagbasag ulo ay walang magandang patutunguhan yan eh. Diba? Siguro naman, naunawaan mo ako. Unang-una yung pakikipagbasag ulo, hindi ka naman uunlad dyan. Hindi ka naman yayaman dyan. Hindi ka naman i-ene dyan. Mapapakama ka lang dyan. Baka masaktan ka lang dyan. Kaya mag-isip ka, utol. Diba? Konting unawa lang sa sinasabi ko. Konting isip muna bago gumawa ng aksyon ng balagbagan. Ha? Makinig ka kasi. Yan mo, gusto nyo pa sinisigawan eh. Gusto mo lang bang tawaging matapang ka? At maangas? O, bibigyan kita ng tip. Mas safe pa. Dahil ang tunay na maangas at matapang, yung umiiwas sa gulo at nag-iisip. Yan ang tunay na matapang. Hindi yung
bara-bara lang, sugod-sugod lang. Hindi nga kasi katapangan yun. Ulitin ko, katangahan. Sorry sorry sa mga ganyan pero katangahan talaga yun. Pero kapag inuna mo ang isip, hindi ka nagpadaig sa damdamin mo, putol kapayapaan at malayo sa kapahamakan at never kang hihimas ng rehas. Sigurado yan. Isa lang ang buhay natin, utol. Mahalin natin at dapat natin pahalagahan. So, nayayabangan na ba kayo sa sinasabi ko? Ako lamang ay nagpapaalala na huwag natin pairali ng bugso ng ating damdamin. Na kung makipaggirahan tayo, akala mo naman talaga na masyadong sinaklaw yung pagkatao niya. Baka nga nasagi mo lang yan nag-react agad di ba? Yung mga ganung bagay, yung mga maliliit na bagay, pagpasensya na natin. Di ba? Huwag na natin daanin sa init ng ulo. Para safe sa atin dalawa, safe sa kanya at safe sa iyo. Di ba? Malayo sa kapahamakan. Ganun yung nag-iisip. Ganun dapat yung mindset. Kaysa patol tayo ng patol sa mga wala namang kakwenta-kwentang bagay. Di ba? Mapapahamak lang talaga tayo, tol. Mahihirapan lang talaga tayo. Makinig ka. Hindi kaduwagan ang umiwas sa gulo. Ito ang legit na matapang. Gets? Abot mo naman siguro yun. Baka ipapatigil nyo na naman tong content ko kasi itigil ko na daw, sabi nung isang nagko-comment sa akin ikaw lang naman nagpapatigil sila nga nakikinig diba? Kung ayaw mo kong pakinggan utol, okay lang i-scroll up nyo na lang. Pero yung mga gustong makinig sa akin at nakakapunit naman kahit papano, kahit mukha na akong tanga sa paningin nila, at least meron silang napupulot sa mensahe ko, ba't ako titigil? Ikaw naman, wala naman akong, Yan, yung mga ganyan ugali, delikado yan, kita mo hindi kita pinapatulan kasi nag-iisip ako. Yung ginagawa mo, opposite nung iniisip ko. Katangan! Basta, nandito lang si Bocho magpapatuloy para ipaalala sa inyo yung mga bagay na kinalimutan nyo na. Kung kaya, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bocho, suporta mo na rin kasi ako. Wag ka na mag-bash. Pagpalain po kayo ng buong may kapal. Peace out! O si Bosyo, lumaki sa may baklaran. Gusto mong marinig ang kwento ko, dapat lawakan. Ang utak mo gamitin mo sa may kabuluhan. Di yung lagi kang nakahubad tapos nagyayabang.